Praise the Lord! Palakpakan po natin ang Panginoon. Magpatiwan po tayo sa ating mga kapatid. Let's give part natin. Kasi meron po tayo bisita. Ano po tayo panuhi? Wala po. Yung piling bisita. Okay, welcome po sa ating bagong buwan. Ano bang buwan ngayon? Mayo. Ang tema natin sa buwan ito ay sikilit ng panahon. Grace under fire. Diba? Defined by the masters yan. Ang ganda po ng tema yan. Kung na po ninyo sa ating pagsabang pag-awit, panibiyaya, dahil ng ating mga worship team, diba? Nakabless ang pag-awit tayo. Tuloy na biyaya, blessing yan, or grace of God. So, today, this month we'll talk about the grace under fire, defined by the master says. As I mentioned, na talagang gano'ng kainit ang panahon siyang init ng ating sermon team. Sino po ang na-enjoy ang init ng panahon? Sino po ang nawawala ang pagkakristyano at umiinit ang ulo sa init ng panahon? Ang init, ano? Napakainit ang panahon. Pero sabi nga sa Biblia, ang panahon ni Noah, nung gunawin ang mundo, ginamit ang tubig. Alam niyo ba? Sa huling panahon, apoy ang gagamitin sa pagbulang ng mundo. Anong gusto niyo? Malunod ba sa mundo? Pero sa huling panahon, talagang apoy ang tutupok sa mundo nito. Okay? So, ini talaga kayo kung si mga heat index. Kung init ang panahon, di ba? Sinusukat yan eh. Nakita ko last May 1, sa report ng weather forecast ng Philippine Emergency Alert. Ito yung heat index, ang top 1 pinaka-heatest place sa Pilipinas ng May 1 ay sa Camarines Sur, sa Pili. Kasi dito tayo Camarines, ang Bicolano. Ang init sa inyo, init mo, alis mo sa. Okay, 48 degrees. Alam niyo ba 48 degrees? Nakikita niyo yan sa sumatan ng inyong mga oven toaster. O, di ba? Init niya. Ito naman pag Middle East na yan. Sabi ka sa Middle East. Sino po dito mga nag-upload? Middle East. Ay, sa Dubai po, init ko ba? And there's mga 50 degrees. Sino nag-Middle East na? 50 degrees. Naranasan mo lumabas ng 50 degrees. Anong nangyari sa'yo? Hindi na nakakapasok. May kasi nakakapasok init, ano? So yung mga index ng May 1, so yung top 17, nakita ko na sa top 20, yata yung Quezon City, about 30, about 37, 30. Ang San Mateo Montalban, nasa 36, 37. So yung init na naramdaman yung mga taga-Montalban, 36, 37 yan. Init-init yan, no? Punta kayo sa Camarines Sur, 48. Kasi yan, diba? Lamang ng 11 degrees. So, ganyan kayo ang panahon natin ngayon. Weather forecast yan. Ay, pinapakita niya. Ito yung legend ng init. Kapag 27 to 32, which is sakop yan sa Mateo Montalban, under caution na tayo. Ingat-ingat daw, ingat-ingat. Kapag yan yung makyat na lang, ay so na extreme caution pala tayo kasi nagka-37 tayo. 27, 32, ingat-ingat. 33 to 41, dyan sa kapas ng Mateo Montalban, extreme caution. Ingat-ingat na. Huwag lalabas ng alas 9 hanggang alas 4. Okay, huwag kayo makabilan. So, sa kapag ng 42 to 51, which is the heat index of the Camarines Sur, up to Pasay City. Pasay, dyan lang yan, no? Tapos sa 43, which is danger na yan. Yan yung nakaka-heat stroke. Nabalitaan niyo ba yung picture sa Marikina? Naka-heat stroke? Okay. So, then, 52 degrees extreme danger. 52 degrees extreme danger. Ano? Ilang degrees sa impyerno? Wala. Pero, sabi, mag-init pa dyan. Pagsabi ng Biblia, ang kamatayan ng mga makasalanan ay wala hanggang paghihirap sa apoy ng impyerno. Ay, dito pala nga, init tayo eh. Diba? So, Christians, itong kainit ang tanong ngayon, ano po ang tinuturo sa atin ng Panginoon ngayong tayo ay naiinitan? Ano tinuturo sa inyo ng Panginoon? Ha? Patience. Matakot kayo sa inyo. Diba? Okay.
ako, lulusan na dati na 10 o'clock ng gabi hanggang alas 2 ngayon alam. Kasi po, kapag minagdama ko yan, sabi na mahimbing ang tulog ko, nag-aalala ako sa mga minsan na, kahit kailangan ko air, papatayin ko kasi inisip ko yung mahal ng bill. Ngayon, alas 7, alas 4 ng umaga, nag-aalala na ako sa radyo bill ko. Kasi init na init, kahit mga aso ko natahulan ako, hindi ako sa aircon. Kasi kahit nakahiga ka, talagang namamalusot ito, grabe. Iba na talaga ang panahon. Napakainit. Kaya yan po yung patikim lang. Ang aircon. Diba? Kasama-sama na akong aircon. Alam mo aircon? Sa langit yan. Sino gusto sumama sa langit ng aircon? Niyaya ng Diyos sa second floor. Malalamig na rin yung mga bata natin. Apat na po aircon natin. Panakunan natin ang Panginoon. After 1 minute na, focus naman yan. Focus naman. Ay, niyaya ng Diyos yan, di ba? So, sa akin ba, yung init ng apoy. Nung nag-retreat po, nag-team building ang mga workers, yan ba? Kailangan pa kami dyan, nurse ang tao doon, ako pala sa biyak. So yung ano kami nag-meditate ako sa bonfire. Nalala ko, hindi pa naman talaga ako eh. Layo-palayo ko na palayo dyan, kasi init talaga. Talagang pinapagpawisan namin. Kaya dahil niles ko, init nga sa impyerno, doon pala ako patikin na ako. Pero do you know, our theme for today, about grace under fire. Yung biyaya daw ng Diyos ay sinasa ilalim sa apoy. It is refined by the Master's hand na kung saan pinipilo, pinupurify sa bagito ng kamay ng Diyos. This grace under fire is the ability, and though grace yung kaya natin introduction dito. Yung grace under fire is the ability to maintain calm under the intense pressure. Yung biyaya sa ilalim ng apoy. Ito yung abilidad mo na manatiling kalmado sa panahon ng pressure. Sa panahon ng stress. Kalmado ka lang sa panahon na naiinitan ka. Kalmado ka lang sa panahon na saktan ka. Kalmado ka lang sa panahon na iniramdaman. Kalmado ka lang. The calmness. It is a grace under fire. The ability to maintain being calm. Huwag kayong magpapanik. God is in control. So His grace refined us. Sininiwala ba kayo? Dahil biyaya ng Diyos nagpapa-refine, pinupurify nito ang ating buhay. Grace is different from blessing. Iba po ang blessing, iba ang grace. Yung prayer nung sa yung Friday, kung-usapan namin ang tungkol sa biyaya. Ano ba biyaya? Grace is an unmerited favor of God. Ito po yung pabor binigay ng Diyos sa isang tao hindi karapat-dapat. At ang biyaya nito, ang natanggap ng bawat sa tayo dapat ay makakasayang. Pero dahil sa ating pagtanggap sa Panginoon, tayo ay binigyan ng biyaya. Biyaya ng kaligtasan, bagamat di ka karapat-dapat, binigyan ka ng biyaya. We are all undeserving. But this grace, itong biyaya ito, refines us. Ito yung nagpapatibay sa atin, ito yung nagpapatatag sa buhay mo, ito yung singkad sa iyo pananampalataya. It is a grace under fire. God's grace function in our lives, yung biyaya ng Diyos, kumikita siya sa ating buhay, and often found in our weaknesses. Do you know, ang grace, hindi niya sa blessing. Grace can be found in our weaknesses. Sa panahon ng ating kahinaan, na lumalabas ang biyaya ng Diyos, or in the midst of great difficulty or many trial. Ang biyaya ng Diyos daw ay lalong makakamdaman. Ito yung kumikilos sa panahon ng ating mga pagsubok. Sa panahon ng ating kahirapan, sa panahon ng mga pagsubok at mga problema ng ating inaharap, dyan mo makakamdaman ang biyaya ng Diyos. Dahil maraming mayaman na nakakalimot sa Diyos. Kapag nasa ang lahat, hindi ka natatawag sa Panginoon. Tama? Kaya ang Panginoon, baka walang favoritism ang Panginoon, kung ako po niya sa Biblia, baka mahirap ang Panginoon. Kasi ang mga mahirap, konting iwan tawag sa Diyos, hindi ka lang may tatakbuhan. Sumalit ang mga mayaman, konting problema, masusolusyonan. Bakit? Maraming pera eh. Diba? Kaya nga, may delikado, danger minsan ang sobrang pagyaman, ang sobrang nasa'yo ng lahat, dahil nakakalimutan ng Diyos. Kasabi nga nito, grace can be found in
in the midst of trouble, in the midst of trial, sa panahon na tayo ng problema, sa panahon tayo ng karamdaman, doon mo mararamdaman ang biyaya ng Diyos. Kasi hindi ko ano kayo magkaroon ng sakit, talagang gumagapag na ako. Bakit di ako naawa sa sarili ko? Natutuwa ako sa Diyos dahil nakakagapag pa ako. Talaga na, Lord, ikaw ang lakas ko. It is a strength during our weaknesses. So God's grace function our lives in the midst of trouble. We grow deep roots by day, lumalago ng may malalalim na ugat through the process of formation, transformation, and sanctification. Ang proseso ito ay nagagawa. Sa panahon tayo, ang proseso ng grace, under fire, na-conform ang tunay na pagkatao, tayo nilalang ng Diyos, na may kabanalan. Nagkakaroon tayo ng transformation mula sa isang makasalanan, pagpupatungo sa isang kabanalan, at sanctification, pagbabago ka na, upang maging tunay na anak ng Diyos. Grace mo, ang ginagamit ng Diyos, sa ilalim ng apoy, upang tayo ay matinag mula sa ating pinakasalan. Diba? Biyaya ng Diyos. Dahil May ngayon, anniversary month natin. Ilan taon na tayo? 26. Taon pa natin ba? Gusto ko mag-special anniversary natin. Gusto ko kayong kantahan. Sabi ko, pag nakakanta ka sa Panginoon, huwag ka rin maghihingi ng pasensya. Kasi pag kumanta ka sa Panginoon, naiintindihan niya. Pero ngayon, kakanta ko sa inyo, tungkol sa Panginoon. Kaya hihingi ako ng pasensya. Kasi katatin na nila muna. Hindi naman ako singer. Pero tinabi ko na Lord, nakantayin ang awin. Kung alam niyo yung kanta ito, sabihin ko, tapat kayo na ba? Okay, maestro. Okay, sabihin niyo ka, kung gusto mo alam yung may kanta. Kasi ganda lang design. Ako'y magtitiwala sa biyaya niyang habang buhay ko ay may kalinga sa pagsubok at lumay na siya't tumaramay ang Panginoon ay tapat kailanman. Kung ika'y naglalamig, wala kang malapitan, para bang ang daigdig sa iyo'y pinapasan. Alalahanin mo sana na mahal niya ang Panginoon ay tapat kailanman. Sa lahat ng mga sa Panginoon natin. Biyaya niya habang sa buhay ko sapat, di man karapat-dapat, ako ay iligtas. Pangako niya'y hinahiba, di tulad ng iba. Ang Panginoon ay tapat kailanman. Tuloy ng Diyos tapat sa lahat ng panahon. Sabi sa unang Korinto 13, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao. Tapat ang Diyos. At di niya ikinulot na kayo subukin na hindi sa inyo makakain. Sabi, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas at kapangyarihan upang makayanin ito kung nakakapapalabas sa inyo ang lahat ng pagsubok sa buhay. Unang Korinto 13. Biyaya niya habang sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat, ako ay iligtas. Pangako niya'y hinahiba, di tulad ng iba. Ang Panginoon ay tapat kailanman. Wala kayo na ba Panginoon? Biyaya
alipin ay mga salita. Mula sa dami na yung alipin ay magutawi ang mga salita ng magpapalakas. Salita ang magbibigay ng pag-asa. Salita ang magpapagaling. Mga salita ang magpapatinag sa amin. Magpapatibay at magpapahanda sa amin. Hanggang sa iyong pagbabalik ay masubukan mo kami matibay na ang tayo matatag. Amang Diyos, dahil hinanda ang puso ng bawat isa, mga pusong may lupang mataba na hanggang masikat ay mga salita. Upang sa aming pakikinig, Panginoon, kami ay mapatinag. Kami ay lumabo, kami ay maging malakas. O Diyos, hinahayaan natin ang Banal na Espiritu pumilo sa iyong pakikinig sa pangalan ni Jesus. Amen. Palampakan natin ang Panginoon. Christian, we'll talk about today, our topic for the day is the sufficient grace. Ang biyayang sapat, sufficiente. Hindi siya abundant, iba po ang abundant. As nga sabi ng mga prosperity gospel scriptures. Do you know that in the life of Paul, he did not experience the abundance. He did not experience the prosperity. But Paul experienced the sufficient grace. Sapat na biyaya. Sinignan natin, sabi, biyaya ay sapat. Diba? Sa mga prosperity gospel, biyaya ay sobra-sobra. Sa atin, biyaya ay sapat. Bibigyan ko ang kasapatan. So sa ating po introduction, 2 Corinthians chapter 12, verse 17, interrogates us with a probing question. Itanong po ang ating pagbasa sa kasulatan sa Iglesia Corinto. The question is, are you strong enough to be weak? Or are you weak to be enough to be strong? Sa Tagalog yan. Ikaw ba'y malakas na para maging mahina? Ikaw ba'y mahina na para maging malakas? Ganda na tanong din. So, Paul bragged about his weakness which came this strange form. Do you know sa ating pagbasa sa Biblia, sa salita ng Diyos? This Pablo, sabi, nagmamalaki niya ang isang kahinaan ngayon siya. It's a strange form, which is the thorn in the flesh. Tinig sa laman. Sa pag-aaral ng Biblia, wala akong in-specify sa Biblia ano yung sakit, ano yung tinig sa laman ni Pablo. Noong bago pa lang ang Kristyano, young people, inisip ko, mayroong gulong sumay si Pablo. Thorn in the flesh, thorn in the flesh. Ang naging literal. So the thorn in the flesh, hindi yung weakness daw na meron si Pablo. Weakness in thorn in the flesh. So we'll talk about today, the grand sufficiency in grace. Pag-usapan natin yung kasapatan ng biyaya ng Diyos sa ating buhay. Bilis lang tayo, number one. The sufficiency even in thorns. Yung kasapatan daw sa ihalagin na ng mga kasakitan, ng mga thorns na yan, o yung mga tinig ng ating buhay. 2 Corinthians chapter 12, verse 7, or because of this surpassing great revelation, therefore, in order to keep me from becoming conceited, I was given a thorn in my flesh. Sabi ni Pablo, bigyan ako ng Diyos ng tinig sa ating laman. A messenger of Satan to torment me. I was given thorn in flesh, hinayaan ng Diyos, nagbigay sa kanya. Sino nagbigay? Satanas. Hindi ganang tandaan nyo, ang karamdaman, ang kasakitan, ang mga sakuna, lahat yan hindi galing sa Diyos. Pero may pagkakataon na hinahayaan ng Diyos. Pero lahat ng bagay masama, hindi galing sa Diyos. Example, this thorn in the flesh was allowed by God to be given to Paul. Pinayagan ng Diyos sa Satanas na ibigay yung thorn of the flesh na to kay Pablo. Kasi may purpose. May dahilan ng Panginoon. Bakit kaya? Ba't kaya kailangan pa niya gamitin sa Satanas? Kasi hindi kaya ng Diyos na direct siya. Diba? Pagmamahal ng Diyos. Hindi ginagawa direct ang Diyos sa bibigyan ng kamdaman. Direct ang ibibigay ng pagsunusin ng mga kailangan. Direct niya ikaw ay ibigyan ng mga kapatid. No. All of these things are being allowed by God through Satan. Kaya kahit paano, kahit pagkakaroon, sa paano ngayon, kahit pagkalaban ng Diyos sa Satanas, nagagamit pa rin ng Panginoon ng Diyos sa Satanas. Diba? Mula yung pagbasaka, talagang second rate lang siya, fighting hard, na inutusan lang ang Panginoon. Tuloy tayo. Sana yung Tagalog. Ngunit kung pa hindi ako nagyabang sa dami ng mamamahang
bagay na saksyan ko. Ako'y binigyan ng pahirap sa aking katawan na nag-isipin subo ni Satanas para Panginoon turn sa the flesh na yung dahilan na ginagamit ni Satanas upang siya ay kahirapan at nang sa gayon hindi siya maging panalo. So tawag sa ating condition conceited. The word conceited, maupunin natin sa verse na yan. Conceited means proud, mapagyabang, conceited. Sa verse na ito, makita natin na ang kayabangan ay bunga ng gawa ng away. Hindi galing sa Diyos ang kayabangan. Proud, conceited. Pero pinakita ng Pablo na sabi sa, ito na yung flesh, ito na yan. Ano natin ito kaya yung torn yan? Kaya you see the false torn up in the flesh. Pag-aralan natin ano kaya ito. Ay sa pag-aaral ng mga Bible scholars, tungkol what was false corn? Kasi wala naman talaga sinabi sa Biblia, ano pa yung sumay sa laman ni Pablo. Pero ay sa mga, yan po yung mga kilalang mga scholars ng mga panahon. Ayon kay Tertullian, ito is severe earache and headache, pananakit ng tenga at pananakit ng ulo. Course of the testimony. Sabi naman ni Klosner, ay epilepsy. Epilepsy daw sa bago. Sabi naman ni Ramsey, recurrent malaria. Kasi may pagkakataon daw sa bago, sa kanyang pag-emisyon ay nilalabok, pinakagat ang labok hanggang magkamalaria. Sabi ni Crisosto, adversaries of the word, ang kanyang daw dinig sa kanyang malaman ay ang mga lumalaban kumukontra sa Diyos. Sabi naman ni Calvin, fleshly temptation, makalaman, tukso sa buhay niya, yung kanyang flesh, yung kanyang desire, ito yung problema ng tao. And ako, according to mga Garvey, an inclination of the eye. Meron siya pamamaga sa kanyang mata. Tayo sa pag-aaral mga scholars, ano ba yung tsura ng bago? Panda, na maitim, na payat na payat, kalbo, at malaki ang matang na kusli. Pangit. Diba? Sa kanyang kapitasan ng kapangitan. Pero pinakapangit ko kay Pablo, nabasa ng Sponitalis, ay ang kanyang matang luwag. So, sinabi ko, dahil sa kanyang matang yun, anecrosion inflammation. And last response to the devil, night food, okay, mga kaisipan. Ito yung nasabi ng problema niya, yung mga blasphemous, mga dinilit siya, saksak sa utak niya, sa panas ng away. Or slandering speech, ano yung slandering? Hindi po siya utala. Ang slandering speech yung, hindi, ganito, kasipon, yan. Slandering po yan. Ito sabi, nakahinaan daw ni Pablo, na ito pong sinasabi, hindi pa diretsa. Yan yung slandering speech. Okay, poor eyesight, alam mo naman. May mga verse sa Galatians chapter 4, meron siyang verse yan, basa ko yan, sabi niya, kaya daw wala ang mata niya. Pero sinabi, nakikita niyo aking sulat, hindi nakatitig sa malaking mga titig. Parang kasi malabo mata niya. Pero hindi po yun, then persecution, mga pag-uusip. Pero yung mga assumptions ng mga scholars about sa course of the flesh ni Pablo. Ang tanong, ba't kaya hindi specify ng Biblia kung ano yung kanyang course of the flesh? So what is the thorn? Sabi ko, ano ba yung thorn? Ano ba yung sungay? Number one, is something that makes life difficult for us. Ang thorns daw ng ating buhay ay yung mga bagay na nagpapabigat sa atin. Nagpapahirap. Ano ba yung bagay sa buhay mo na nagpapabigat? Huwag na masabi ang asawa mo. Ano yung mga bagay, tao, na nagpapabigat sa buhay mo? Number two, the point of weaknesses in our life. So, yung mga bagay sa buhay, mga kahinaan, thorns yan. Ano ba yung weakness mo? Ay, magagalitin ba? May ito ba ulo ko? May mahina na aking pagkakamang na mahihain ako magay. So, those are the thorns of our weaknesses. Or weaknesses. Number three, something that Satan may bring into our lives. Ano ba yung mga thorns? Mga bagay na binigay ni Satanas sa buhay natin. Thorns yan. A thorn is not necessarily a sin. Daw, thorn, dito na kailangan siya kasalanan. Bagay na nagpapabigat sa ating buhay. Sabi ko, sa each of such suggestion is possible. Posible daw lahat yan. But God has a definite purpose in not revealing the exact nature of all thorn. Ito lang yung exact. Bakit daw? Anong pasa? Anong mission ng Panginoon? If we knew exactly what was Paul's thorn, then everybody was afflicted, but not exactly the same way by the
taliwanag na lahat, kung ba't daw hindi sinabi sakto ang sakit ni Pablo, o yung thorns niya, paano daw makalagay tayo yung general? Kasi wala na po. Guro itong pangkilan mo ngayon tulad ng kay Pablo. Kasi kung i-specify ni Pablo na may malaria siya, hindi pag may malaria lang tayo, makakarating sa verse ni Pablo. Di ba? Ang taling ng Diyos. Ginawakan para lahat ng sinasabi natin thorns sa buhay, makalagay tayo sa versikulong sinasabi ni Pablo. Yung thorns niya. Okay. So Paul has the power within him to conquer his infirmity. Pero sa kapatid sa kanyang salina, labanan ang kanyang kahinaan. At ngayon, yung grace, yung biyaya. Diba? Patuloy ba kayo nagmamahal sa mga taong nakasakit sa iyo? Minsan naging yung nalero lang sa mga sabi ng nasa kanya rin niya. Asawa niya sabi niya, "Hello love, I miss you." Sabi niya, "Miss ka dyan. Punta ka sa cellphone mo." "Bakit?" "Basta punta ka sa cellphone mo. Hanapin mo yung setting." "Oh, ano? Ito na yung setting. Meron dyan option, di ba?" "Oh, meron nga. Ganyan lang naman ako sa iyo, yung option." May pahil. Natamay mo. Kailan yung option sa mga sa buhay? Or kailan yung ginawang option ng mga sa buhay? Pangatlong tanong, kailan yung ginawang option ng Diyos sa buhay? You prioritize your family. But since you're a Christian, you must also prioritize God in your lives. Hindi ba kayo nagtataka? Sa kabila tayo nagkukulang, hindi nagkukulang ang Diyos. Kung ang Diyos ay nagkikwenta, kung ang Diyos ay nagsusuma, kung anong kakulangan mo, kung kulangan mo ito, do you think makakasurvive tayo? Biyaya ng Diyos ang ating lahat na naranasan. Na sa kabila ng pagkukulang, ang Diyos ay hindi nagkukulang. Kung babatayin ng Diyos sa ating mga ginagawa, walang mananalo kasi lahat tayo may kakulangan. But Paul claimed that the grace of God is the power within him to conquer his infirmity. Ito yung kapangyarihan na kayang talutin niya ang mga kasalanan. Nawaramdaman niya kasalanan, mga tukso, mga bagay na nakapagpapahina sa kanyang pananampalataya. Nalalabanan niya dahil sa grace of God, dahil sa biyaya ng Diyos. Pangalawa, the sufficiency when you pray. Nagkailangan mo ba kayo? O hinihintay nyo lang ang 60 ang devotion. Tsaka lang ang pray. Sabi po, another verse, 2 Corinthians chapter 12, verse 8, 3 times I pleaded with the Lord to take it away from me. Sabi sa verse niya, 3 beses niya pinag-pray na sana tanggalin ng Diyos ang infirmity, yung thorns sa the place na to, is the word pleaded. I plead, it's praying. It's prayer. Sabi sa Philippians chapter 4, verse 6, be anxious for nothing, but in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your request be made known to God. Huwag kayong mababalisa tungkol sa mga bagay sa halip. Hingin niyo sa Diyos ang lahat na inyong kailangan sa magitan ng panalangin may masasalamat. So, ano ba kailangan mo? Huwag mong usapan natin kami ng chat si Kenneth about manifestation. Kapag ay manifesting, Lord, ito, mapupunta sa akin, mapupunta sa Diyos. Lahat na kailangan sa Lord, hindi kailangan ko. Kailangan ko sa video, kailangan ko magandang bahan, magandang kasama, coaching. Kailangan ko mag-project. Manifestation natin, magandang no. Hindi mo lang sa bagay sa Panginoon, pero ayon sa kanyang kalooban, kung ibibigay niyo. Basta nagpapasalamat, Lord, salamat po nga, kung ibibigay, salamat talaga lalo, kung salamat, kung ibibigay mo, di ba? So don't pray to take away the thirst of the flesh from you. Nalalaki siya. Na sana'y mawala ito. Ano yung sabihin doon? Healing. Nanalaki si Pablo ng kagalingan pa sa kanyang thirst of the flesh. You don't know. Ano nga yun eh? Kailangan ng kagalingan. Kung kalong dalaman naman yun, kailangan ng kagalingan.
Kung dumami ang kasalanan, kung dumami ang bisyo, kung dumami ang mga gawa ng diablo sa buhay niya, kailangan niya ng deliverance. Pagkanaya sa gawa ng diablo sa kanyang buhay. Mga kapatid, sinisenyo ang bilang mga doors of the flesh na kailangan po ang deliverance. Mga bisyo na dapat din nakikita sa isang Kristiyan. Kailangan niyo magpa-deliver sa kanya. Huwag ang lagi siya pinasada. God must deliver you. When the doors of the flesh in our lives, not just healing our sicknesses, those diseases may be allowed by God para makita ng Diyos, para makita mo gaano ka kagaling ang biyaya ng Diyos sa panahon ng karamdaman. Maybe we have reference na sa kabila ng ating panalangin, panay-pray natin, bumalik siya, pero inuwalan ng Diyos. We must claim that kapag tayo may karamdaman, siya inuwalan ng Diyos, bigyan sa Kanya ang kanampal ng kapahingaan at yun ang biyaya niya na mamahinga niya. Kaya, free from pain, no more pain, di ba? Ito yun eh. We must pray like Paul. Hindi na balik po, 3 times. Sabi ng mga scholar, kapag binabasa sa komentaris, not necessarily 3, pero sabi nila special 3 means marami. Pero, kung paano iniliteral yung verse, why Paul just prayed for 3 times? Bakit 3 beses lang? Kayo, kapag nananalangin sa sambalo, ilang beses yung pinapanalangin? Ang gabi pa din, ang gabi pa, di ba? Ang gabi pa na tutugon. Hanggang wala pang answered prayer, we pray. Ito si Paul, on his 3rd prayer, naramdaman, nalaman na niya na hindi tutuguin ng Diyos ang kanyang kahilingan. Siya ay gumaling o man-deliver sa kanyang doors of the flesh. Ito, kapag kayo hiningi na panalangin, alamin niyo ang resulta ng panalangin. Sa akin, kapag pastor, pag-pray mo ako sa prayer list, tapos sa isang buwan na, hindi mo lang mapakagam, kinakamusta ko, kamusta na. Kasi isang buwan ko lang, pepe, hindi ko na ako tayo makapag. Diba, i-update nyo ako, diba, bumalik ka na ba? Iba na yung pray ko na bumalik ka para, magaling ka na pala. Pinapagod nyo na ako mag-pray. Nilis po ako ng prayer eh, talagang, kahit kung nasa din mo, yun ako top prayers. Alam nyo, out of my 12 sickness, mga diseases, paano na doon, makalawa na mga. And you know, those 6 people, and their last message, sa messenger, mga nakausap ko. I treasure those last message, para yung mga same family. So this is life, hindi buhay ng tao. At least, I touched their lives through Jesus Christ, na paano mo sila mo ng Panginoon, na iparamdam ko sa kanila na mahal sila ng Diyos. Na naman may karamdaman, ito man ang dahilan para kung sila ng Diyos. At least, they know the Lord until their last breath. And they love the Lord until their last breath. Paul, plead for 3 times that the Lord will heal his personalness. So when nothing happened, after praying the 3rd time, Paul knew God was trying to tell him something. Kapag may mga bagay yung pinapanalangin na wala namang katugunan, may sinasabi ang Diyos. God is telling something. Lagi maging sensitive. Magbasa ng Biblia. Sa Biblia, sa verse, magsasalita ang Diyos. Tungkol sa iyong panalangin. Anong katugunan yun? Dalawang nabasa ng mga ganda about prayer. God respected not the arithmetic of our prayers, how many they are. Hindi binibilang ng Diyos kung gano'ng kadami ka mag-pray. Or God did not respect, nor the rhetoric of our prayers, how neat they are. Hindi tinitingnan ng Diyos kung gano'ng ang kagaling manalangin. Nor the geometry of our prayers, how long they are. Hindi tinitingnan ng Diyos kung gano'ng makahaba, kung gano'ng makaiklit manalangin. Nor the music of our prayers, how melodious you are, they are. Hindi tinitingnan ng Diyos kung gano'ng maganda ang ibig, nakinig ng iyong panalangin. Nor the logic of our prayers, how methodical they are, kung gano'ng maganda ang pagkakabuo ng iyong panalangin. But no, you know that what God appreciates in our prayers, that the beat of our prayers that comes from our heart. At her strong prayer na nagaling sa iyong puso. Umutal-utal ka man, kulang-kulang man ang mga sinasabi mo. Oh, the
discipline. Nakakuha na lang sana maging mga, siyempre, we are ready to congregation. Pero in your private prayer, or in small group prayer, not necessarily magaling ka mag-pray. Basta nagagaling sa iyong puso. And that is the practice of prayer. He prayed it from his heart. And on the third time his prayer, he already know, that God is telling him something. So not the gifts, but the graces revealed in prayer. Hindi yung galing sa lipanan. Kundi ano daw? Yung biyaya sa ating banal. The grace of God in our prayer. Next, 2 Corinthians chapter 12, verse 9a. But he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in our weaknesses. Tagalog at that. Ang kagandahan ko ay sapat na para sa iyo, sapagkat lubusang nahayag ang kapangyarihan kapag ikaw ay mahina, mga kapatid. Para sabi ko sa inyo, ang biyaya ng Diyos, tuminitoya sa panahon na tayo mahihina, nawawala, naghihirap, may karamdaman, pinagtaksilan, iniwanan, lahat yan, ang panahon yan, biyaya ng Diyos ang manatili. Kasi hindi natin ma-appreciate ang biyaya ng Diyos sa palang tayo malakas, very healthy, sa palang tayo maraming pera, at walang pinagkakuntaan, lahat kayang bayaran, at lahat kayang bilhin. Sa palang tayo lahat nagmamahal, o kaya pamilya, we cannot appreciate God. But we know the grace of God is activating in our lives during our weaknesses, during our lostness. Ang ganda sabi ni Pablo, no, the undeserved favor, which is the grace of God. Biyaya hindi mo dapat tanggapin, pero binigay ng Diyos. The sufficient grace, the sufficient, sabi sufficient, not being self-reliant, hindi sa kasabatan. Ang mga tao may kasabatan, biyaya ng Diyos, nakakaasa sa Diyos. Hindi naman pala sa Diyos, wala ito. Self-reliant, not being self-reliant. Kung ba't di mo sasabi ko sa inyo, kapag lahat ng sila, lahat ng biyaya, lahat ng blessing, kayamanan ka, kalusugan, lahat ng tao, mahal na okay ang buhay, para bang hindi ko na kailangan ng Diyos na nakakaawa sa kanila, kapati ka na sa mga tao nagmamahal, kapati ka na sa kayamanan, kapati ka na sa magandang kalusugan at mahabang buhay. Self-reliant yun eh. Pero mga lumayaman nakakalimut sa Diyos dahil reliant sila sa kayamanan. But you know what is sufficient? Not being self-reliant, but God-reliant. Umaasa ka sa Diyos. Kaya naman ang laki ng lewado ng mga mahihirap kasi umaasa talaga sa Diyos. Nandiyan ang disconnection notice, hindi siya mag-withdraw. Mag-withdraw siya ng padala or disconnection notice. Tawag sa Diyos. Why? Kasi umaasa tayo sa Diyos. Biyaya ng Diyos siya. There are two ways of living kay Pablo. Meron dalawang paraan para mawala ang kanyang thorns. Number one, by removing the load, pwede mawala. Lord, sana mawala na ito. Or number two, by strengthening the shoulder that bears the load. Ibig sabihin, saan yung mga hinihiling sa Diyos sa mga kalutasan, sa problema, ating mga mga kasalanan. Hindi man mawala ito, pero yung bagay na yun ay pwedeng magbigay sa'yo ng kalakasan na lalo mong mapagtulumpayan ang pagsunod. Tulad ni Pablo. In terms of iglesia, hindi yung naging dahilan para hindi siya magpatuloy sa Diyos. Yung pa naging lakas niya para makita ang lakas ng Diyos sa buwan. Tama? It's basic na. Palakpakan natin para naman. Instead of taking away the thorn, silent na alisin ng Diyos sa thorns of the blessed, God strengthened Paul underneath. He was strengthened by the thorns. And God will show His strength through Paul's apparent weaknesses. Habang humihina, habang nawawala ng lakas si Pablo, lalo lubos ng Diyos ang kanyang lakas kay Pablo. The strength of God. Instead of removing the thorn, Paul from Paul's life, God gave His grace to Paul. Biyaya na lang ang bigyan ng Diyos sa Panginoon. So we will not believe God's grace is sufficient until we believe we are insufficient. Hindi mo rin mapapaniwalaan na ang Diyos ay may kasapatan hanggang di mo pinapatunay sa sarili mo na hindi ka kailangan may kulang ka. Diba? Yung hanggang naramdaman mo may kulang, kung wala ang Diyos, hindi kaya, doon mo makikita ang biyaya ng Diyos. Pero kapag lahat ng bagay, hindi katubunan, sa pagitan ng katubunan, sa kayamanan,
katugunan mula sa kagalingan, katugunan mula sa iyong kalakasan, hindi na kayo makikita ang biyaya. Pero insufficiency. You're insufficient. Nakita mo kung wala ang Diyos. For without God, we are nothing. Wala tayo. The grace of God made Paul was sufficient to meet his every need. Yung biyaya ng Diyos na bigay ng Panginoon may bago ay sapat para sa kanyang mga pangangailangan. Nagkataba kayo? Nagkataba ba kayo? Di ba kayo habang kayo mga gastusin? Minsan yung mga hindi kitang sapat lang sa gagastos. Wala man naipan pero hindi tayo nagluto, hindi tayo nakasumasaya. Do you know the grace of God is enough for your needs? Ba't kaya needs may sobra ng Diyos? Isa may sobra eh. Pero yung galing ng Diyos, kapag may sobra, gagamit siya ng tao, hihingi ng tulong sa'yo. Ganun ng Diyos. Kasi ang sobra-sobra is sufficient enough, give you to others. Sufficiency. Kasi ang anak ng Diyos ay marunong makontento sa kasama ko. Amen? Palakpakan natin pa. That is to do this, Paul had to believe that God's grace is sufficient. So, number sufficiency when you are weak. So, we are the people who idolize the self-made man. May di mga tao na-idolize ang ating self-made man. They want to realize that we can receive God's strength. And then with our weaknesses, we can receive sufficiency of God's grace. At with our own insufficiency, itong mundo ito, puno-puno na self-made man. Ano yung sabi na? May mga tao, I can be successful ako tao. May mga ganun eh, believe in themselves. Talagang kailangan ng mundo eh. Believe in yourself, you can do it, you can be successful. Wala na masama doon, pero do you know, those people that rely on themselves, ang galing ko, na-promote ako, ang galing ko, ang yaman ko na, ang galing ko, matagumpay ako, popular ako. Why? They're great in themselves. Not the sufficiency of the grace of God. Kapag ang tayo sobrang pinagpapalabuhan ng kanyang mga gawa, nakakalimutan na ang Diyos sa pinagmulan ng biyaya at pagpapala. So, kailangan natin ang Diyos. Lahat ng bagay, galing sa Diyos, biyaya yan. Bagamat, oo, may magnabiting factor, effort ko, sipan. O I believe, ay kudos sa mga masisikap. May sipan, talagang goal nilang imangan, goal ng magkagupay. Deserve nila yun. Pero sana, huwag tumali sa puntong, nandun na siya sa pedestal ng kanyang inaasam, ay makalimutan niya, bigyan ng kredito ang Diyos na tunay na pinagmula ng biyaya. God's grace is available all the time. Piliin ka. Ang biyaya ng Diyos ay available in time. Bakit? Because God is good. All the time. And all the time, God is good. Mabuti ang Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. 2 Corinthians chapter 4, verse 19. Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest in me. Sabi sa Tagalog, kaya buong galak ko ipagmamalaki ang aking mga kahinaan upang manatili sa akin ang kapangyarihan ng Panginoon. Kaya kung mananatili ang power of God kapag siya ay mahina, hindi ang isang Kristiyano mahinang-mahina, nasa kanya ang kapangyarihan ng Diyos. At ang Kristiyano, nasa kanya ang kalakasan ng mundo ito, wala sa kanya ang power of God. Kaya mga kapatid, huwag na nang ihina kayo. Pag-ipagalak kayo sa ating bago, dahil nasa inyong kapangyarihan ng Diyos. Diyan kikilos ang Panginoon eh. Sa panahon ng iyong karamdaman, sa panahon ng iyong kasalatan, sa panahon ng kawalan, sa panahon ng kawalan naman sa buhay, diyan kikilos ang Panginoon sa iyo. So, the reality is, I will boast. Pinagmamayabang, in other words, is to praise. I will praise the Lord, talagang naman ako mayabang. May tayo magmayabang, at mayabang natin ang Panginoon. Kayo pinagpaalan mga talento, galing, kapag tinatili ang galing mo, pastor, ang galing mo, brother, galing mo, sister, thank God, pinagmamayabang po ang Diyos. Lahat ng bagay na ito, galing sa Diyos. So, in God, we have made our boast all the day long. Sa 44 verse 8, sa 44 verse 8, na pinagmamayabang ito natin dapat ang Diyos sa bawat tao na. 1 Corinthians
Okay, 2 Corinthians chapter 12, verse 10. Alam-ala, so therefore, that's why for Christ's sake I delight in weaknesses, in insults, in hardship, in persecution, in difficulties, for when I'm weak, then I'm strong. Alam-ala kay Kristo, ako'y may kasiyahan sa gitna ng mga kailangan. Masaya daw siya, siya mahina, mga pagtutya, mga kahirapan, kabubusin at kabibigan. Sapagat kapag ako'y mahina, doon ako nabibig. Taas. When I'm weak, I'm strong. That's why for Christ's sake, I delight in weaknesses. The word delight in weaknesses is rejoices. Nagsasaya si Pablo. Okay? Naalala ko sa Peter Tan, sila mag-asawa, may interview sila. Sabi ni Peter Tan, pastor ng CCM. Sabi niya mag-asawa, you know when problem comes, kapag may pagsubok sa buhay namin, we're excited. Because we're excited about what God will do during our problems and trials. Excited sila kung gagawin ng Diyos. Ano yung story na yung Peter Tan? Anak nila galing. Yung test nila, nakakayak yun. During pastor siya, anak niya, okay? Ibang gabi yung kanyang. So, those testimonies are example of talagang sa panahon ng mga ganito. Doon talaga sensitive ang gawa ng Diyos. Kaya huwag kayo mawawala ng asa, huwag kayo maghihina ang loob sa panahon na kayo hindi naharap sa Diyos. For God did not allow this storm that testify his soul. Hindi daw iniyan ng Diyos na yung storm na ito ay pahusahan sa Pablo or to keep him weak for the sake of weaknesses or magpahina sa kanya. But God allowed the pleasure torch to show a divine strength to fall. The grace of God gave Paul was sufficient to make his evident, especially in the times of weaknesses. So, ang biyaya ng Diyos ay bigay ni Pablo na sapat siya sa panahon ng kahinaan ni Pablo. So, God's sufficiency in grace. Number one, God's sufficiency even in thorns. Number two, God's sufficiency when we pray, and God's sufficiency when we are weak. To close my message, I want to close this illustration. Dati na message ko na sa lahat ng church, no? Okay, I just want to read it dito. About the story, the carrot, the big, the egg, and the bean. Sino nakakali niya ng story? Masama. Okay. The carrot, the egg, and the bean. Ganda na story ko. Ang carrot, tsaka yung itlog, at tsaka yung bean. Kape. Sa kape. Okay. The carrot, the egg, and the bean. Tatakuluan natin yung tatlong ito. Let's boil the carrots, let's boil the egg, and let's boil the coffee bean. Bago yan, pagkatapos yung texture. Ano yung carrot? Ano yung texture niya? Matigas siya, di ba? Pag bibili kayo sa mga palengke, bibili nyo ba yan? Kapag medyo walang punta, di ba? So, firm siya. Yung egg, sensitive, fragile siya. Dahan-dahan pa yun. Eh, yung coffee bean, tigas tayo niya, tigas. Ay, kaya so, pag pinakuluan natin tatlo yan, so what will happen to carrot? Kapag bino ng carrot, ano sa nangyari? Malambot. Kapag ang itlog binoil, nangyari? Pinitigas. Buwelting, rapol. At kapag ang kape, yung coffee bean, pinakuluan, nangyari? Wala na nangyayari sa coffee bean. Ano niya? Kinukulayan niya ang tubig. Diba? Bukod sa kulay na yan, meron pang mabangong aroma ang tubig. Diba? Ito tayo yung ganito tayo sa pagsubok. Kung ikaw ay tao, at dumating sa iyo ang pagsubok, at ikaw ay naleko, harap ka. Ciao. Sino dito ang dumaan sa pagsubok na siya ay karot? Dumaan na sa pagsubok. Nawala na ang love sa Panginoon. Sino dito ang itlog? Nung pakuluhan ka ng Diyos siya pagsubok, bagamat ikay sensitive, ikaw ay tumig. Naging itlog. Hard-boiled egg. Na lumalaban na dati, sensitive. Konting dito. Pero dumaan sa pagsubok, paano naman kasi ng mga tao na kapag dumaan sa pagsubok, nawawala, nalulubay. Pero naman downtown, tapos susubok, ano siya nag- dalawa lang yan eh. Pero meron pa nga, bro. Hindi ako
Kristiyano sa dumadaan sa pagsubok, habang sinusubok sila, hindi sila naapektuhan ng init ng tubig. Pero habang dumadaan sa pagsubok, kinukulayan nila ang kanyang buto. Na sa kanyang pagsubok, may iba pang tao na rebel sa kanyang buhay. Dahil sa gitna ng pagsubok, nakita nila na ang kanyang buhay ay kinukulayan ng kanyang paligid. Yung mga tao may problema sa buhay ng dadamay. Kung may problema sa buhay, gamitin mo ang problema mo bilang magandang pato upang makapagpatibay ng iyong kapwa. Yan ang kapi. Kinukulayan mo yung paligid. Hindi yung isang damakmak na problema mo ang Biyernesano. Lahat gusto mo makasalubong maging Biyernesano na rin. Dapat habang dumadaan ka sa pagsubok, nahingin ka na sa kanila. Bakit mo? Ganito. Dami problema. Yan, pero nakita mo, di ba? Ganyan ang kapi. At bukod sa kinukulayan ng mundo, umaaraw na siya. Di ba nakakayo kayo ng kape, ng couples fellowship, nagpakape dyan ang bango ng kape. Natatlong baso ko, kundi 12 ringgit. Di ba ang kape, kapag nangamoy yan, talagang di ba, ganun dapat tayo sa tumatang sa puso. Is the fruit of the boiling pressure, under fire. Di ba? Karot, ang lambot. Ang kapag binyak mo, hindi ka naman, pero the coffee. Sinilig sa kape. Di ba ang sarap inumin ng kape dahil ito ang nagsakripisyo ng coffee bean. Di ba siya magiging kapakinabangan? The question is, are you the carrot? Are you the egg? Or are you the coffee beans? O baka tayo ang tubig na mainit? Dahil nagkintay niya ang nakilisulat ng araw. Mga kapatid, magpakulo na ito, Diyos. Magpatinan ng magpalagay sa apoy ng Diyos. And where tayo patatin, grace under fire. Habang tayo sinusubok ng Panginoon, habang tayo inaapoyan, sabi daw, dyan doon lumalabas ang tunay mo. Ikaw, nanlilikha ng Diyos, ang sa pagpit ang banal. Di ba yung ating teaser? Di ba Sir Sen? Na kapag ang bawal, habang nanalo sa apoy, lalong lumalabas sa kanyang tibay, pinoform siya, di ba? O ang ginto, padaan sa ginto sa apoy, nakita ang tintag niya, ang kanyang angat, ang kanyang value. Ganon tayo, habang tayo dumadaan sa apoy. Ang conclusion ng Jesus. Get grace. The first saw the ways by which Christians grow stronger in their faith and grow in the grace of God. May biyaya dyan, may mga pangalan ng Christian patuloy na lumalago. The essence of sin is self-sufficiency. Ang kasalanan daw, self-sufficient. Nasa kasalanan ako, kaya mo sarili mo lahat, hindi mo kailangan ng Diyos. But you know, the essence of Christianity is God sufficiency. Yan ang esensya ng ating tayo Kristiyano. Nakaasa sa Diyos. Sapat ang Diyos sa amin. In order to diminish our self-sufficiency and develop our God-sufficiency, God brings sufferings in our lives. But He assured us that He is sufficient. Hinahayaan daw ng Diyos na magkaroon tayo ng mapaghihirap sa buhay dahil sa magitan ng paghihirap, doon lumalakas ang Diyos sa ating buhay. Appreciate problems. Appreciate trials. Appreciate sicknesses. Because during that time, God is moving through His grace. Kakapahan natin ang Panginoon. The next part, 1 Peter chapter 5, verse 10. And the God of all grace, who called you to His eternal glory in Christ, under Him suffered a little while, will Himself restore you and make you strong, pure, and steady. Ito ang pangako ng Diyos sa mga dumaan sa apoy. Pagkatapos yung matiis sa loob ng maikling panahon, ang Diyos na siyang pinanggagalingan ng lahat ng pagpapala, ang siyang magbibigay sa inyo ng ano? Kagalingan. Try mo, Lord, kagalingan. Ano ba? Katatagan. At lakas ng loob. At sa pundasyong di pag-ibinag. Siya ang tumawag sa inyo upang makibahagi kayo sa kanyang walang hanggang kaluluyan kasama ni Kristo. Grace under fire. Shall we rise up? Tayo lumapit sa Panginoon. Biyaya ng Diyos. Sukulang biyaya. Hindi tayo dapat tumunggap. Subalit tayo ay tumunggap. Tayo lumapit sa Panginoon. Apitin natin. Ating tawag kanina.
tapat kailan. Gawin mo itong awit para sa Panginoon. Declare mo, Lord, sino ka sa buhay ko? Is your grace not for me? Are you looking for other things rather than your grace? Ngayon, hanapin natin ang katapatan ng Diyos. Sa kanyang biyaya. Ngayon sa Diyos. Sa Panginoon Jesus, ako iniwala sa biyaya niyang tapat. Buhay ko ay may kalinga. Lumay, lalo siya lumay. Ang Panginoon ay tapat kailan pa man. Isa pa, kailangan mo bigay ng Diyos sa panahon kayo dumadaan sa pagsubok. Kailangan na ibigay sa iyo katakutan, ng kawalan ng pag-asahan sa walls na ito. Dahil ng Diyos na pumili siya sa buhay. Kasi yung mga kamay, mga kapatitas, kung kami mo, lumapit ka sa Diyos, tingin mo ang kanyang biyaya. So, tulang biyaya, binibigay sa mga tao, hindi ka dapat binibigay ng libre. It's a free gift of God. Given to those undeserved persons. It's the grace of God. The weakness of God, the terms of our, the weakness of people, the strength of God is in the midst of our weaknesses. Sa panahon natin kailangan, ang Diyos ay nagiging malakas. So, mga kapatid, ikaw ba'y may karamdaman? Ikaw ba'y may pagsubok na pinagdadaanan? May mga utang, ikaw ay nakabawas sa mga pagkakautang. Ikaw ba'y ilumanan? Ikaw ba'y pinagtaksinan? Ikaw ba'y nanginginan? Kayo ba'y nawawalan ng pag-asa sa oras na
iyo, Panginoon, sa oras na ito, Diyos. Kung nakakaalam ng aming mga brigadayan, Panginoon, may mga tao hindi kami naiintindihan. So, hindi ko lang, Diyos, nakakaibig sa amin, Panginoon. Ang mga kailangan namin yung banal na ako, ang iyong biyaya, upang kami, Panginoon, ay maging malakas sa gitna ng aming kahirapan. O, ay, natatalo sa gitna ng aming kahinaan ng loob, upang kami maging malakas sa gitna ng aming karamdaman, upang kami naalig sa gitna ng aming kapisayan at kalumpayan. O Diyos, pagkatangin mo ang mga tao ito, lumalapit siya sa iyong Panginoon at pinikilala ka nila na hindi na kaya ng sarili kung wala ka o Diyos na nakamunan. Sa oras ito, Panginoon, tulungan mo ako sa mga tao ito, O Diyos, na lumalapit sa iyo. Biyaya mo ay sapat sa kanilang buhay. Hindi sila makikilang kung sila patuloy na aasa sa iyo, Panginoon. O pagpalayo mo, Diyos, kami si Kristo namin, Panginoon. Ang nangako sa amin, Panginoon, na darating ang panahon ng Diyos na kami kakalamulan ng kabuhay. Lahat ng sakit nito, lahat ng mga sakit ng loob, kahirapan, kawalan, kamatayan, ay mawawalan. Ibibigay mo sa amin, O Diyos, sa iyong pangako sa aming buhay na aming hinihintay. Salamat, pagpalayo mo ang iglesia, pagpalayo mo ang iglesia, Iglesia, na patuloy kami natin ito bilang ibilang sa pamilig sila sa pangalan ni Jesus. Amen. Kalabagan natin, Okay, salamat Pastor sa